Sandra's POV. Alas 8 na ng gabi nang magising si Sandra mula sa pagkakaidlip. Matapos ang mainit na tagpo nilang dalawa ng asawa sa kusina, ay nasundan pa iyon ng 2 beses sa kama. Dahilan para makatulog siya. Kinapa niya ang kanyang tabi at nagmulat ng mata nang hindi niya maramdaman si Enrique. Dahan-dahan siyang bumangon at napagtantong nakadamit na siya ng t-shirt ng asawa at may andes na rin siya. Maybe Enrique dressed her up when she fell asleep. Napagpasyahan niya itong hanapin sa loob ng banyo, pero wala ito doon, kaya lumabas siya ng silid at pumunta ng kusina. Enrique? Tawag niya, pero walang sumagot sa kanya. Hey, Enrique! Where are you? Sinubukan niya itong hanapin sa kabilang kwarto, pero wala pa rin ito doon. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba nang hindi niya mahanap ang asawa. Where could he be right now? Nang bumalik siya sa kusina, ay saka lang niya napansin ang nakatakip na pagkain na may kasamang note. Napangiti siya nang mabasa ang sulat kamay ng asawa. Something came up in the office that needed my attention. I didn't wake you up because I know you're tired. Don't go outside and wait for me. I love you. Binuksan niya ang nakatakip na pagkain at nakita ang hinanda nitong adobo. Muli siyang napangiti. This food reminded her of their first date on the island. Kailan kaya sila makakabalik doon? Namiss na niya ang kanyang mga kasamahan doon, lalo na ang kanyang kaibigan na si Mira. Maybe by now, they already knew who they are, lalo na at laganap kahit saan ang tungkol sa naging kasal nila ni Enrique. Noong nakaraan, matapos kumain, ay inabalan na lang niya ang sarili sa panonood ng usong mga K-drama ngayon. Nang dumating ang alas 10 ng gabi, ay hindi pa rin bumabalik si Enrique. At first ay baliwala lang sa kanya yon, pero lumipas ang kalahating minuto nang magsimula na siyang hindi mapakali. What could he be taking him so long to come home? Tumasok siya ng silid para kunin ang kanyang cellphone at tingnan kung tumawag ba ang asawa, pero wala siyang natagpo ang missed call o kahit text man lang mula rito. Sinubukan niyang tawagan ng ilang beses si Enrique pero hindi ito sumasagot. Kaya naman, i-denial na niya ang numero ng opisina nito. Ring lang ng ring ang kabilang linya pero wala pa ring sumasagot na kahit na sino. Paano na lang kung may masama palang nangyari rito? Habang papunta ito ng opisina. Muli niya sanang tatawagan si Enrique nang rumihistro ang pangalan ni Wilma sa kanyang screen. Sandali niyang nakalimutan ang pag-aalala sa asawa dahil sa tawag ng kaibigan. She hasn't told her about her condition yet. Naisipan niya rin magpatulong sa kaibigan na i-set up ang ihahanda niyang dinner with surprise kay Enrique para siguradong hindi siya mahuhuli ng asawa. Mabilis niyang pinindot ang answer button para sagutin ng kaibigan. Hello, Best? Mabuti at tumawag ka. May ibabalita ko sa'yo. Bulalas niya. Best? Mula sa masayang ngiti ay napalitan ng pagtataka ang kanyang ekspresyon nang marinig ang humihikbing boses ng kaibigan. Dinig niya ang maingay na background sa kabilang linya na para bang nasa loob ng isang club si Wilma. Best, ayos ka lang ba? Ba't parang umiiyak ka? Ilang singhot pa ang pinakawalan nito bago muling nagsalita. Bestie, kasi... Ano ba kasi yan? Bakit ka ba umiiyak at saka nasan ka ba? Bakit parang ang ingay? Best, pwede mo ba akong sunduin ngayon? Sa wakas ay sabi nito, napatitig muna siya sa screen ng kanyang cellphone bago muling itinapat sa kanyang tenga. Nasaan ka ba? Hindi ba pwedeng magpasundukan na lang sa driver mo at magpahati dito sa kondo ni Enrique para makapag-usap tayo? Biling kasi sa akin ni Enrique na hindi ako pwedeng lumabas kapag hindi siya kasama. She really wanted to go wherever Wilma is, pero nag-aalala din siya sa magiging reaksyon ng asawa niya kapag nalaman itong sinuway niya ito. Besides, she knew that her life was still in danger. Sige no, bestie, kahit ngayon lang. Henry and I fought, and I'm a bit drunk. Ayoko namang umuwi ng mansyon na ganito ang kalagayan ko. Dad would worry if he finds out I'm drinking. Umiiyak pa rin itong sabi. Napabuntong hininga siya nang marinig ang dahilan ni Wilma. She was torn between her best friend and her husband. Pero sa huli, ay nanaig pa rin ang concern niya sa kaibigan. She can't let her be in danger dahil lang sa kalasingan. Maiintindihan naman siguro ni Enrique kung umalis siya, di ba? At isa pa, hindi naman siya magtatagal. She'll just pick up Wilma and then go home right after. Wilma was like a family to her. She's like a sister she never had, kaya pikit mata siyang pumayag sa hiling ng kaibigan. Mabilis siyang nagbihis at sumakay ng kanyang kotse para puntahan ang address ng club na itinext nito sa kanya. The club wasn't familiar to her.
Marahil ay sinadya iyon ng kaibigan para iwasan ang boyfriend nitong si Henry. Pagkarating niya sa lugar ay maraming tao ang nagsisiksikan. It was peak hours kaya malamang maraming tao. Nahirapan pa siyang sumuot at nagsimula ding mag-iba ang kulo ng kanyang sikmura dahil sa pinaghalong amoy ng sagarilyo at alak. Hinawakan na lang niya ang kanyang tiyan para protektahan ang kanyang baby. Nang hindi niya mahanap ang kaibigan, ay kukuhanin niya sana ang kanyang cellphone nang may humila sa kanya paharap at bigla nilang tinakpan ng panyo ang kanyang ilong. Hindi na niya nagawang sumigaw dahil mabilis na nanuot sa kanyang ilong ang matapang na amoy at agad nanlabo ang kanyang paningin. Everything went blurry and she immediately blacked out. Sa kabilang banda, parang binabare na ang ulo ni Sandra nang magising siya. Sandali niyang pinakiramdaman ng sarili at hinilot ang kanyang sentido. Kinapa niya ang kanyang tabi at naramdaman ang isang matigas na bagay. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Maya-maya pa ay nanlaki ang kanyang mga mata at napabalikwas ng bangon nang maalalang nawalan siya ng malay kagabi. Malamig na hangin ang dumapo sa kanyang balat nang maupo siya sa kama at ang lalong mas nagpagimbal sa kanya ay nang mapagtantong wala siyang suot kahit ano. Mabilis siyang lumingon sa kanyang tabi at hindi makapaniwalang napatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Kaagad nanlaki ang kanyang mga mata at nagsiunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha. Paano siya nawala ng saplot sa kama kasamang isang estranghero? Unti-unting nagmulat ng mata ang lalaki, kaya natataranta siyang tumayo at tinakpan ng sarili. Doon niya nakitang wala ding saplot ang lalaki na nakahiga kasama niya. Sino ka? At saka, anong ginawa mo sa akin? Bulyaw niya habang hindi magkamayo sa pagtulo ang kanyang mga luha. Noah, this can't be happening to her. Ano na lang ang sasabihin niya kay Enrique ngayon? You don't remember? Anito sa kawalang pakialam na tumayo para magbihis. Nanginginig siya sa labis na galit, kaya mabilis niyang sinugod ng sampal at sipa ang lalaki. Walang hiya ka? Pinagsamantalan mo ko? Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin, ipakukulong kita! Galit niyang sigaw habang pinagpapapalo ang lalaki. Inis siya nitong tinulak, dahilan para matumba siya sa kama. Nakapamewang itong humarap sa kanya at hinilot pang nasaktang pisngi. Pwede bang tumigil ka sa pag-iyak at sa pagpapanggap na hindi mo gusto ang nangyari? Tigilan mo ng pag-arte mo dyan na akala mo birhen ka pa. You're not even worthy my time. Anito at sinabayan pa na nakakalokong ngisi. Napatulala siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi niya matanggap ang katotohanang nakipagsalo siya sa ibang lalaki nang hindi niya nalalaman. Pakiramdam niya ay napakarumi niyang babae. Ipakukulong kita! Sigaw niya sa nanggagalit ng ngipin. Bali wala naman siyang tiningnan ng lalaki na para bang hindi ito natatakot sa sinabi niya. Go on, miss. Tingnan lang natin kung sino ang mapapahiya. Anito sa kainiwan siyang mag-isa. Wala sa sarili siyang nagbihis ng damit. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa labas. All she thinks about is her husband. Paano niya ipapaliwanag ang nangyari sa kanya? Paano niya haharapin ang galit ni Enrique kapag nalaman nito ang nangyari sa kanya? Tatanggapin pa kaya siya ni Enrique? Sa isipin pa lang na pandidirihan siya ng asawa, ay pakiramdam niya ay papanaw yata siya sa sakit. She can't let that happen. Kung kinakailangan magmakaawa siya para paniwalaan ni Enrique, ay gagawin niya yon. Kung sana lang ay nakinig siya kay Enrique na huwag lumabas ng bahay na hindi ito kasama. Hindi sana mangyayari sa kanya to. Sa isiping yon, ay naalala niya ang kanyang pakay sa club, ang kanyang best friend. She badly needs to talk to her right now. Hilam sa luha ang kanyang mga mata habang lulan siya ng taxi pabalik sa kondo ni Enrique. Pagkaalis ng lalaking kumuha sa kanya, ay mabilis din siyang nagbihis at nilisan ng lugar. She tried calling Wilma, but to her dismay ay deadbat na pala siya. Pagkarating niya sa harap ng condominium building, ay mabilis siyang bumaba at tinakbo ang elevator. Habang nasa loob siya ay labis-labis ang kabang kanyang nararamdaman. Mabuti na lang at mag-isa lamang siya sa loob. Pagbukas ng elevator, ay agad siyang nagtungo sa pinto ng unit ni Enrique. Dumating na ang pagkakataon na kinatatakutan niya. Kasalukuyan siyang nakatayo sa may pintuan habang nanginginig ang mga kamay na may hawak ng susi. Pakiramdam niya ay wala siyang lakas upang buksan ang pinto. Pinahid muna niya ang mga luhang muling naglandas sa kanyang pisngi bago itinapat sa scanner ang keycard. Come on, Sandra. Kaya mo yan. You don't know what happened, okay? Everything will be alright. Alon niya sa sarili saka hindi na napigilan pang mapaiyak. She opened the door but was greeted by a silent living room. Mabilis niyang inilibot ang tingin sa paligid
at pinakiramdaman kung may tao ba sa loob. Dahan-dahan siyang naglakad papasok at huminto sa gitna ng salas. Enrique? Mahina niyang tawag sa asawa pero walang sumagot. Enrique? Ulit niya pero tahimik pa rin. Hindi na siya nakatiis pa at tumakbo patungo sa silid na inuukupan nilang dalawa. But then again, nobody's home. Hindi rin nagusot ang kobrekama. Tanda na walang tao na nahiga doon. Nang maisipan niyang tawagan si Enrique, ay saka lang niya muling naalala na dadbat pala siya, kaya naman agad siyang kumuha ng charger. Opening her phone, hinanap niya kung may missed calls ba o text ng asawa niya. Pero nagtaka siya na wala man lang ni isa mula dito. She was confused. Enrique never misses to check her up from time to time if they are not together. How come he hasn't called her? O alam na ba nito ang nangyari sa kanya? And now, he's mad that there's a possibility that she slept with another man. No, this can't be. I-denial niya ang number ng asawa pero busy tone lang sa kabilang linya. Ilang ulit pa siyang sumubok pero bigo siyang makausap ito. Then she remembered Wilma. She must talk to her. But like Enrique, Wilma's phone was unattended too. Worry starts to invade her mind. What if like her, may nangyaring masama din sa kaibigan niya? Ilang sandali siyang natulala pero napapitlag din nang maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone. It was an unregistered number. Dahan-dahan niyang pinindot ang answer button. Hello? Thank God you answered my call. Bulalas ng nasa kabilang linya. Kunot-noo siyang napatingin sa screen. The voice wasn't familiar to her. Muli niyang itinapat sa tenga ang cellphone, saka tinanong ang nasa kabilang linya. Hello? Sino to? This is Henry. Where are you right now? Balisa nitong tanong. Nasa kondo ako ni Enrique. Bakit ka nga pala? Listen Sandra, someone will come to pick you up. A man with a dark red hair. Sumama ka sa kanya. Enrique met an accident last night at critical ang kondisyon niya. Rain will take you to where he is. Nito na ikinagulat niya. Parang hindi maproseso ng kanyang utak ang narinig mula kay Henry. Her husband was in an accident while she was being taken by an unknown man. Hindi kaya sinadya ang lahat ng yun? Was this all Don Emanuel's plan? Hindi nagtagal ay tumunog ang doorbell, kaya naman nagmamadali na siyang lumabas at hindi na nag-ayos pa ng sarili. Gaya ng sabi ni Henry, pagkabukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang sinabi ng lalaki. She have seen him before. Ito yung nagturok sa kanya ng pampatulog noong kinidap siya ni Enrique patungong isla. Nakita din niya ang lalaki noong panahong may mga humahabol sa kanya at iniligtas siya ni Enrique. Ikaw ba si Rain? Alanganin niyang tanong. Sinipat siya ng tingin ng lalaki bago tumango. Come with me, I'll bring you to where Enrique is. Nang makasakay sila ng elevator, ay wala pa rin siyang imik. Maging si Rain ay ganun din. Masyadong intimidating ang dating ng lalaki, kaya parang natatakot siyang magbukas ng usapan. Isa pa, ay abala ang kanyang isipan kung ano na ang kalagayan ng asawa niya ngayon. Sumakay silang dalawa sa isang magarang kotse, saka mabilis iyong pinasibad palayo. Parang tatangin yata ng hangin ng kaluluwa niya sa bilis nitong magpatakbo. Can we slow down a bit? Aniya saka mahigpit na napahawak sa kanyang tiyan. She's afraid they might get into an accident, lalo na at nagdadalang tao pa siya. Lumingon si Rain at sinundan ng tingin ang kanyang kamay na nakahawak pa rin sa kanyang tiyan, saka tumango. She sighed in relief nang medyo bumagal ng konti ang takbo nila. Pagkarating nila sa parking lot, ay agad siyang bumaba at sumunod sa lalaki. Hindi pa man sila nakakatungtong sa pintuan ng ospital, ay hinarang na sila ng 5 lalaking nakaitim na sa hula niya ay mga personal bodyguard. Ipinagbilin po ni Mr. President na bawal tumanggap ng bisita si Sir Enrique. Anito sa madiin na boses. Nag-aalalang napalingon siya kay Rain. Rain was just smirking at the bodyguard, pero nanlaki ang kanyang mga mata nang kumuha ito ng armas at mabilis na ikinasa bago itinutok sa lalaking nasa kanilang harapan. Naalarma naman ang ibang mga kasama nito na nagsilabasan na rin ng armas. Nakarinig siya ng maraming yabag na papalapit sa kanila, kaya lumingon siya sa kanyang likuran at nakita ang maraming tauhan na nakasuot rin ng suit. Alam mo kung ano ang kaya ko. Papapasukin mo ba ako o aasintahin ko yung noo mo? Right here, right now. Nilingon niyang muli si Rain at kita niya sa mga mata nitong hindi ito nagbibiro. Napaisip siya na marahil ay gaya rin ni Enrique ang lalaki base sa mga tauhan nitong dala at maging sa paraan ng pakikipag-usap nito. Maotoridad at maangas.
Nakita niyang may lalaki na galing sa loob ang nagmamadaling lumabas at may ibinulong sa lalaking kanilang kausap. Tumango naman ang huli at sa wakas ay nagbigay daan sa kanila para makapasok sa loob. Habang naglalakad sila ay kita niyang maraming nagkalat na mga bodyguard sa paligid. Matalim ang titig nito sa kanila kaya hindi niya maiwasang kabahan dahilan para mapakapit siya sa suot na suot ni Rain. Kunot noo siya nitong pinagmasdan pero hindi naman siya sinaway hanggang sa makarating sila sa isang kwarto kung saan mas may marami pang bantay. "His wife wants to visit him, Artemio." Formal na wika ni Rain. Nang tiningnan niya ang sinasabing lalaki, ay naalala niya ito ang laging nasa tabi ni Enrique. Nagbigay daan naman sa kanila si Artemio. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa labas ng glass door at tiningnan ang nasa loob. Napahawak na lang siya sa salamin habang nakatitig sa lalaking nakaratay sa kama. May benda ito sa noo at marami ring tubo ang nakakabit sa katawan bilang suporta. "What happened to him, Rain?" "The car he was using last night lost control kaya sumalpok siya sa kasalubong niyang truck. His head was severely injured that resulted to coma." Paliwanag ng lalaki. Kaagad na nikip ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang kalagayan ng kanyang asawa. His beloved husband was fighting for his life with the help of those machines inside. Can I get inside?" "Just make it fast, Mrs. Hipolito." Anito saka siya tinalikuran. Matapos magsuot ng hospital gown at gloves, ay pumasok na siya sa loob. Habang naglalakad palapit sa hospital bed, ay nangangatog ang kanyang tuhod. Konting-konti na lang talaga ay mabubuwal na siya at ang tanging pinaguhugutan lang niya ng lakas ay ang makausap si Enrique, kahit na hindi siya nito naririnig. Umupo siya sa upuan malapit sa kinahihigaan nito at marahang hinaplos ang kamay ng asawa. "Enrique, I'm sorry. I'm so sorry kasi may nagawa akong alam ko na hindi mo magugustuhan." Aniya bago pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. "Alam mo ba, magkakababy na tayo. Sorry kasi hindi ko agad nasabi sa iyong bagay na to. I wanted to surprise you, but I was the one who got surprised instead." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito bago dinala sa kanyang labi at pinatakan ng isang masuyong hagkan. "Wake up, Enrique. Please, come back to us. Wag na wag mo kong iiwan. Kailangan kita ngayon. Namin na magiging anak natin." Akmang hahawakan niya ang pisngi nito nang may mga kamay na pumigil sa kanya at hinablot siya palayo kay Enrique. "Hands off, my man!" May diin itong bigkas bago dumapos sa kanyang pisngi ang isang malakas na sampal. Nicole?" Matalim ang mga mata niyang binalingan ng tingin ang babaeng sumampal sa kanya. "What are you doing here?" Mataray nitong sita at pinanlisikan pa siya ng mata. Bahagya siyang natawa. Bakit sa tono ng babae ay parang siya pa ang walang karapatang pumunta sa lugar na ito? "I am the wife, Nicole. Baka nakakalimutan mo. Ako nga dapat ang magtanong sa'yo kung saan ka kumuha ng tapang para sampalin at sitahin ako. Gayong hindi ka naman kaano-ano ng asawa ko." Tiimbagang niyang wika at iniiwasang tumaas ang boses dahil baka makaapekto iyon kay Enrique. "You were just his wife on paper, Sandra. Maybe Enrique favored you before. Pero sa tingin mo ba magugustuhan ni Tito Emmanuel na nandito ka?" Ilang beses siyang napalunok. Gusto ni Don Emmanuel na mawala na siya sa mundo, kaya hindi imposibleng magagalit ang matanda kapag nakita siyang nandito sa loob ng ospital. But what can she do? Asawa niya ang nandito, kaya pupunta talaga siya. "As I have said, I am the wife at ako ang mahal ni Enrique, kaya may karapatan ako." Aniya at pilit na pinatapang ang muka. Hindi siya papayag na aapak-apakan lang ng babaeng ito porket hindi pa nagigising ang asawa niya. Umasim ang mukha ni Nicole sa sinabi niya, pero mabilis din itong nakabawi at matamis na ngumiti bago lumampas ang tingin sa kanyang likuran. "Let's see about that, darling." Puno ng kumpiyansa nitong saad. Maya-maya ay lumingon siya na bumukas ang pintuan at bumungad si Don Emmanuel. Kumunot ang noo nito nang bumaling ang tingin sa kanya. "What are you doing here?" "I'm here for Enrique, Mr. President." "Hindi ka namin kailangan dito, kaya lang bubas ka na at wag ka na magpakita dito." Bulyaw nito pero wala siyang balak na sundin ng matanda. "I am not here for you, kaya wala po kayong karapatan na paalisin ako. I am your son's wife. Kahit na ayaw niyo sa akin, ay kasal pa rin ako sa anak ninyo. Hindi ako aalis dito, kahit na ano pang gawin ninyo." Pansin niya nagdilim ang mukha ni Don Emmanuel at hindi niya inaasahan ang sunod na ginawa ng matanda. Lumagapak na naman sa kanyang pisngi ang isang malakas na sampal mula dito.
Napasinghap siya sa pinaghalong gulat at sakit. Her father never laid a hand on her ever since she was young. Hindi siya makapaniwalang ang isang lalaking walang ginawa kundi paghiwalayin sila ni Enrique ang gagawa nito. Hindi na siya magugulat kung ang nangyaring aksidente kay Enrique ay gawa din ng sarili nitong ama. Naalala pa rin niya kung gaano kabait sa kanya ang lalaking ito, lalo na noong lamay ng kanyang daddy. That time, she saw him as a hero, pero ngayon ay demonyo na ang tingin niya sa matanda. Peste ka? Sa palagi mo ba ay hahayaan kitang madungisan mo ang pangalan namin pagkatapos mong makipagsalo sa ibang lalaki mula sa club? Galit nitong wika. Mabilis siyang pinanlabigan sa narinig. Gulat siyang napatingin kay Don Emmanuel na may namumuhi at galit na ekspresyon pagkatapos ay kay Nicole na mapang-uyam na tumingin. Hindi niya rin maiwasang mapatingin kay Enrique na nakapikit pa rin ang mga mata. You went silent. Akala mo ba hindi ko malalaman ang pinagagagawa mo? Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na ipakita sa mundo kung gaano ka kahilig sa lalaki. Nakakadiri kang babae, Miss Fernandez. Isa kang kahihiyan sa pamilya ko. Paano ka ba pinalaki ng mga magulang mo? What do you mean? Kinakabahan niyang tanong. She was praying deep inside that everything she thinks isn't true at all. Kalat na sa buong Pilipinas ang ginawa mong pakikipagsalo, Miss Fernandez. Kaya hindi ko alam kung saan ka kumuha ng lakas para magtapang-tapangan dito. Habang walang mali ang anak ko, ay nagpapakasaya ka sa piling ng ibang lalaki. Muling nag-unahan ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi nang maalala ang nangyari sa kanya. She started to feel disgusted with herself too. No, wala akong kasalanan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Mariin niyang tanggi. Isa kang kalapating mababa ang lipad, Sandra. Hindi ka nababagay kay Enrique. Dagdag ni Nicole at lumapit sa kanya. Akmang hihilahin nito ang kanyang buhok nang may mga kamay na malakas na tumabig dito. Hands off, Petrova! Malamig na wika ni Rain. Hindi niya maintindihan kung bakit may nakita siyang takot sa mga mata ni Nicole na makita nito si Rain. Get that woman out here, Velasquez! Bago ko makalimutan ang pinagsamahan ng pamilya natin. Ani naman ni Don Emmanuel. Ngumisi lang si Rain at tinaasan ng kilay ang matandang nasa harapan nila. Tss, wala akong pakialam sa pinagsamahan na pinagsasasabi mo, Don Emmanuel. But don't worry, I will bring this woman out at baka maisipan mo pang tapusin ang buhay niya sa harapan ng anak mo. Tugon ni Rain bago siya hinila sa braso palabas ng silid. Walang lakas siyang nagpatianod kay Rain palabas ng ospital. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa at tiningnan ang kanyang social media account. Nagimbal siya na makita ang nagkalat niyang larawan kasama ang lalaking nakagisnan niya sa hotel kanina. Everyone was condemning what she had done. Galit na galit silang lahat sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay dahilan para mahulog ang kanyang cellphone at parang naubos yata ang lakas niya. Kaya sa kalagitnaan ng daan ay bumagsak din siya sa nilalakaran nila. Damn! Gatapuman! What is wrong with you? Nayayamot na sambit ni Rain pero hindi siya kumilos. Bagkus ay umiyak lang siya ng umiyak. Napatingin naman si Rain sa nahulog na cellphone at napagtanto kung bakit ganun na lang ang reaksyon ni Sandra. He knew that something fishy was going on. Imbis na pagalitan palalo ang babae, ay walang abog niya itong binuhat patungo sa kanyang kotse. Kung hindi lang ito asawa ng matalik niyang kaibigan, anong kang bubuhatin niya ang babae? Nagmaneho siya patungo sa kondo ni Henry para doon ihatid si Sandra. Mabuti na lang at dala niya ang ilan niyang tauhan para pigilan ang pagdumog ng mga nagkakagulong mga reporters sa labas. I will bring you to Henry's condo para makapag-usap kayo ng maayos tungkol sa nangyayari ngayon. Ani ni Rain sa kanya. Wala sa sarili siyang tumango at nanatiling nakatingin sa kawalan. She doesn't know what to do anymore. And most of all, she doesn't know how to face the people who knew her. Alam niyang wala siyang kasalanan, pero hindi niya pa rin maiwasang masaktan at makaramdam ng hiya sa nangyari. Pagkahinto nila sa parking lot, ay ipinagbukas siya ni Rain ang pinto at inilalayan patungong elevator. Pero kaagad bumungad sa kanya ang pagod na mukha ni Henry pagkarating nila sa unit nito. Thanks, bud. Ani Henry saka sila pinapasok. Henry gave her a glass of water para pakalmahin siya. Pero kahit na anong gawin niya, hindi niya mapigil ang sarili sa pag-iyak. Huwag ka nang umiyak, Sandra. Alon nito sa kanya. I didn't do it, Henry. I didn't know how it happened. I just woke up at the hotel. I know. Hindi niya alam kung ilang oras siyang umiiyak. She even wetted Henry's shirt. Nang kumalma siya ng kaunti, ay natulala naman siya. Her phone also keeps on ringing.
pero wala siyang lakas na damputin iyon at sagutin. What is really going on, Rain? Dinig niyang tanong ni Henry. Nakita niyang abala ang lalaki sa laptop na nasa harapan nito habang si Rain naman ay kaswal lang na nakaupo sa katapat nilang upuan. Hinihigpitan na ngayon ni Don Emanuel ang kanyang seguridad at pinagbawalan pa kaming lahat na pumasok sa ospital. Baka may binabalak ito para kay Enrique. Anito na nagpalingon sa kanya. Damn, ano ba talagang plano ng matandang yun? Enrique's quitting the organization because of her. Baling nito sa kanya. He was also busy collecting evidence para mapatalsik si Don Emanuel sa pwesto nito. But then he got into an accident before completing his mission. As of now, I don't know what's his next move after tarnishing her name. Can you do something like asking help from your grandfather? You know there is a limitation to that, Henry. Hindi mangingialam ang matandang yon, knowing he can benefit from our goal. Si Don Emanuel at ang lolo ko ay pareho kung hindi mo alam. Naiiling itong wika. Cheer up, bud. You can find her. Ani Rain na nakakuha ng kanyang atensyon. Find who? Wilma is missing, Sandra. I can't find her. Kunot noo siyang napatitig sa boyfriend ni Wilma. So this explains why Henry was so stressed too. She called me last night and told me to meet her at the club. Ang sabi niya ay nag-away daw kayo. What? She wasn't in the Philippines last night. She was in Japan, Sandra. That's why I can't locate her easily. Paliwanag nito na mas lalo lang nagpagulo sa isip niya. Kung hindi siya ang kausap ko kagabi, sino palang tumawag sa akin? Are your calls recorded? Tanong muli ni Henry. Tumango siya bilang sagot. Mabilis itong kinuha ang kanyang cellphone at ilang minuto lang ay naging abala na ito habang silang dalawa ni Rain ay nanonood lang sa lalaki. May ilang personahe na rin itong tinawagan para ipacheck ang voice recording na nasa cellphone niya. Ilang sandali pa ay ibinalik na nito sa kanya ang kanyang telepono. Ano daw ang resulta, Henry? Si Wilma ba ang kausap ko kagabi? No, Sandra. It's voice phishing. Hindi si Wilma ang nakausap at nagpapunta sa iyo sa naturang club kagabi.